Sige. May gabi sa kada isa. Yay. Dili ta full house tonight but salamat gihapon sa Ginoo kay gihatagan ta niya og opportunity na makatingog karon na gabi. Asa si nanay? Okay, gabi. Sige, maghabulan na siya. Wala bi ako'y mic nay. Dili maka ano din ha nga mo ang boses but anyhow opportunity sa ato sa pagpadayon sa ato ang lesson tonight, and then after this mag ano ta og meeting para i-finalize nato ang para sa instead na 23 and 24. Istoryahan na lang ako si Sir Daryl sa next week kay magkita man gihapon mi sa Santa Maria, so kay mo adto man mi. That's 18. Tapusan lang ako ang Monday kay first day of the week daghang banking. Tapos probably siguro Monday evening na or Monday afternoon. Napakoy piyesa nga habulon kay na ako'y gi-drop ka ganina, di ba Tean? Nakoy gi-drop nga piyesa ka ganina sa machine shop. And then ingon sa katong in charge, tawag ko ugma tapos mahibaluan na dahil kung saang piyesa nga paliton. So following day Sunday man. So Monday gina siya mapalit. So sige lang. Kung mahinumduman ninyo the last time na nagbiya ta sa ato ang lesson, gitandog nato ang Lord's Supper, and this is actually a continuation that every time we remember the Lord through the Lord's Supper, na duha ka statement ng ato ang gi-consider. We remember His death and then until He comes. Gikuha na nato to ang lesson or ang study regarding sa His death, and ang ato ang ginatanaw karon is until He comes. And before nato balikan ang kana na verse, adton sa nato ning Hebrews chapter 5 verse 14, and then tanaw nato i-compare nato ang kining word na good ug ang evil para masayra nato kung asa ta na side sa coin, and somehow ma-discern nato ang ato ang pagposition sa ato ang kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo. But before we will start, kay pulong man sa Ginoo, pangayoon nato ang kaalam nga nagagikan sa iya ha. Ang balaan nga espiritu nga mao ang ato ang final authority, nga mao ang teacher nato tonight. Siya ang maghatag ka nato og lamdag, magpatinaw aning tanan, and it's my prayer na magapanalipod ang Ginoo sa ako ang presensya, dili ako ang inyong tanawon kundi balik sa pulong sa Ginoo. Kay even si King David ang ingon gid niya na isimba ta ka tungod kay sa imuhang loving kindness ug faithfulness, because above all these things, actually above your name you exalted your words more than anything. So balik ta dito sa principle nga kung naaman tay tan-awon every time we study the word, walay lain kundi pulong gid sa Ginoo kay mao gid ang gibantala sa ato ang Dios. So sa pagsugod, I hope na i-challenge ta sa Ginoo, magampo sa ta, pangayo nato ang kaalam ug kahibalo nga nagikan sa Ginoo. Let's pray. Father God, salamat kaayo sa opportunity nga imo ang gihatag kanamo tonight. Sa amo ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, hinaot paunta na hatagan namo og value ang butang nga naay eternal value sa amo ang Ginoong existence. Salamat kay Ginoo na may higayon pa kami karon na gabi sa pagpadayon namo og pagtukaw, padayon namo pag-investigate sa pulong nga wala gina-enjoy sa uban ng mga Christians sa the other parts of the globe. It's my prayer that the Holy Spirit will challenge us tonight sa kung sa among mapaminawan, perhaps na ay mo arise na mga questions, ang among pag-ampo amahan na ikaw maghahatag ka namo og maayo nga panghuna-huna, and objectively ma-approach namo ang pulong sa Ginoo nga naay katin-awan og malamdagan ang amo ang tagsatag sa kahuna-huna og kasing-kasing. So padayon ka sa pagpakamaayo sa matag usa as we continue to ask more of your wisdom, more of your understanding sa pag-wade through namo sa pulong sa Ginoo. Balik namo diha sa imong tanan, pagpasalamat pasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Isulod sa nato ning Hebrews chapter 5 verse 14. Tanaw nato ang mga precepts nga kinahanglan nato matanaw. Actually, ang statement nga until He comes, duha ka part ang ako ang gihimo na lesson, pero dili naton isa mahurot tanan. Probably maano nato ang first part, pero ang second part next time around nga magtigom ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So before ta mo adto balik atong 1 Corinthians chapter 11, tanawon sa nato ang principle nga nagikan sa Hebrews chapter 5 verse 14. Pag-ingon ni Paul, I believe again, ang nagsulat sa Hebrews si Pablo, nag-ingon siya na solid food is for the mature. Pag-ingon na solid food,
Mao ni siya ang pagkaon nga ginakaon nato sa espirituhanong kahimtang. This is actually the untainted word. Unpolluted, unspotted, unadulterated food of God. Tungod kay ang next niya na statement, for those who have their powers of discernment trained by constant practice. So, pag sigita og tuon sa pulong sa Ginoo matag adlaw, ang always good nga mo result ani is we can be able to distinguish what is good, and that's kalos, and evil, that's kakos. Duha lang ka letter nag-difference ana ba sa Greek word. Isa lang ka letter ang nag-differentiate sa good ug evil sa Greek. And ang good there is kalos, and ang evil is kakos. Ang sa good, that's letter L. Ang sa evil, that's kakos. Mahimo lang gyud nga discerning ta kung nagtuon ta sa matag adlaw, nagtuon ta sa pulong sa Ginoo. We can be able to spot on kung unsa ang sayop, sa kung unsa man ang mga prinsipyo nga ginabuhian. Pinaagi of course sa lihok sa kaaway, walay lain kundi si Satan. So importante nga ma-consider ginato na siya. That's why kung ato siyang i-identify, pag ingon nga good, that's actually kalos when we have constant positive volition to Bible doctrine. That's why the believer executes prudence. Pag ingon na prudence, we have the capacity to tame our thoughts. Padisiplina nato ato ang kaugalingon, mahibaluan nato ang kaalam sa Ginoo tungod kay constant ang ato ang pag-absorb sa pulong sa Ginoo. Kaganina while we were traveling, usa sa mga statement nga ako ang napaminawan sa atong teacher. Ingon niya na dili kinahanglan ang imong abilidad, regardless of your educational attainment or whatever. Ipasigarbo sa tawo, dili na siya kinahanglan sa tubangan sa Ginoo. That's nothing. Ang iharag yung gikinahanglan sa ato ang atong availability. So when we are always available sa pulong sa Ginoo, and that's actually constant positive volition, and that's kalos, we can always execute the life of prudence. Therefore, ang last niya nga statement, the believer has discernment. So naalagin tayo discerning kung nagatuon ta sa pulong sa Ginoo, kay to the extent mga kung nag-acquire ta og information after information, muhatag ni siya sa ato og kining epinosis knowledge. So from gnosis, when we get the information, mo develop ni siya og epinosis knowledge. Mo ning ginapamaynawan nato permi sa ato ang magtutudlo kay Dr. Jim, kay Sir Daryl, when we know that we know that we know that we know, that's epinosis knowledge. Pero dili na siya panaghatag og Sophia. Kasi different gyud ang sa English man god duha ka words sa Greek pero usa ra ka word sa English, and that's wisdom. So pag ingon na wisdom, dapat ma-identify mo na siya. Unsa man na siya, epinosis or is it Sophia? Pag miingon magug ka og epinosis, wisdom gihapon na siya sa English, nagpasabot na siya nga you know that you know that you know that you know. So that's epinosis. Pag miingon ka og Sophia, you're actually skillfully applying it. So kung nag-ingon si Pablo nga, pray without ceasing, pray as much as possible, kung conscious ka, you pray. And then you understand it, nga mo na siyang instruction, pero kung wala nato na siya gi-manifest in our action, dili pa to siya Sophia. Epinosis lang to siya. Pero kung gina-execute na nato siya, that word Sophia, nahatagan og justice, kay nasabtan naman nato. Tungod kay we are in constant positive volition sa Bible doctrine. So that's kalos. What about ang kakos? Okay, evil. That's constant negative volition that leads to the attitude of ignorance. So kung permita negative, wala ko'y time, kay mao ni siya. And just recently sa ato ang gitanaw na video, sa mga bago lang nag-abot, sa gi-play na video, ato siyang gitanaw ba na ang kaaway, daghan kayo siya og kinibang ninja moves nga i-allure niya ang mga, especially ang mga believers, nga mag-detour ang ato ang attention. Pwede sa games, pwede sa reels, pwede sa anything nga mo divert ang ato ang attention para nga mo effect ni siya. Kakos. So when we are constant negative or constant ang ato ang volition na mag-lead siya sa ignorance, ang result is the believer always live the life of sinning. Yan duha biyay ka-category ang sinning, no? Sin of omission and sin of commission. Pero majority sa mga Christians today, di lang kay sin of commission, kundi sin of omission. When we miss a day nga wala ta naglingkod o nagtuon sa pulong sa Ginoo, na miss nato ang opportunity nga magkaon sa pulong sa Dios. That's why nahimo bang ignorante ang anak sa Ginoo tungod kay wala niya gi-practice ang iyahang kagawasan to exercise
moral responsibility sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. That's why madami or daghan kayo sa mga believers today ignorante gid sa pulong sa Ginoo. So that's again kakos because constant negative ang iyang volition sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. That's why in Ephesians chapter 4 verse 18 ingon gid ni Paul, he was actually speaking to the believers. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardness of their heart. So, mo na siya ang pinaka-dangerous na effect. Pagka we are always kakos, we are evil, kay wala nato gi-incorporate sa ato ang daily habit ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo gid ay nga magkalyado ang ato ang kasing-kasing. So that's hardness of heart o through the multiplicand of time. Pwede gid kay na siya mo result sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So that's why kinahanglan nato i-consider ang ato ang conscious awareness, ang ato ang priorities every day, kung unsa bang ato ang ginahimo matag adlaw sa ato ang kinabuhi. That's why ang salmista ato sa inyohang scriptures, you go to Psalms, I believe that's chapter 63. Verse 1. May kuhaon ta na principle na giisulat ni King David. Naalala mo? O God, Psalms chapter 63 verse 1. O God, you are my God. Earnestly I seek you. Kung nakamoy Hebrew Bible, actually ang kiningingon niya din nga earnestly I seek you. This should be transliterated to early morning I seek you. So, kung naga-desire ta nga kopyahon si Jesus Christ nga mausab ang ingon ni Pablo na copy me as I imitate Christ, ibalik nato dito sa usa sa mga heroes in the Old Testament na walay lain kundi si David kasi di ba gihinganlan siya nga a man after God's own heart. Nahimo gid to siya nga manifestation sa iyang kinabuhi kay early in the morning ginasikin niya ang Ginoo. So tomorrow, kung tagaan tawag extension sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, may will always ponder it na kwaon naton siya nga attitude ni King David kay ingon gid niya, early in the morning I seek you. And then next nga phrase, my soul thirsts for you and my flesh faints for you. Isa sa mga doctrine nga kinahanglan nato consider na although this flesh is governed by our old sin nature, pwede dahil nato na siya i-turn upside down. Na imbis nga mogamit ni siya mailong ta sa ato ang old sin nature, pwede gid nato siya into mahimo nga positive one. Kay diri gigamit ni King David na ang iyahang flesh nagawan pod sa presence sa Ginoo. And then gi-describe niya ang final nga phrase sa Psalm 63 verse 1. Ingon niya, as in a dry and weary land where there is no water. So mao gina siya ang kinibang kagutom sa iyahang kalag ug sa iyahang lawas sa pagpangita sa pulong sa Ginoo. So again, I hope na mabansay nato constant practice nga sa ato ang pag-constant practice ma-identify nato ang kalos ug ang kakos. Very very slim or very very slight ang difference. Pero kung nagasigit ta og tuon sa pulong sa Ginoo, we can be able to execute that discernment sa ato ang kinabuhi pag-abot sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Kaya gid nato mo spot on kung unsa ang evil ug unsa ang versus sa good nga gina-present sa Ginoo sa iyang mga pulong. In 1 Corinthians 11:25, so balik na ta sa ato ang text. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death. Sige, tanaw na nato na siya. Unsa ang tactical superiority that we get from the death of Jesus Christ on the cross. So gikuha nato to siya last time, and it's my prayer nga mag-resonate lang na siya sa inyohang thoughts tungod kay part na siya sa ato ang assets that we had learned in the past. And then kaning until He comes, mao ni siya ang kinahanglan gid nato i-consider nga na general information that every time we partake the bread, it's my prayer that you will not forget ang kanin na mga principle. Number 1, forgiveness. So every time we partake the bread, we take the cup, ato yung hunaon nga ang tanan natong mga sala gipasaylo na gyud. Okay? Past, present, and then future. Usa ra gyud kasala ang gihinganlan sa scriptures nga dili mapasaylo. Unsa to siya nga sala?
sala nga dili magtuo. Okay? So every time we partake the bread, we drink the cup, atog yung hunahon nga nagdaog ta, and we have that tactical superiority because we have that forgiveness. Actually, gi-offer ba ni kay Satan ini forgiveness? Gi-offer na sa ilaha. Gi-offer sa iyang mga fallen angels. Padigid sila, no? Mana makita nato later sa kaning next na mga slides. Nga gipakita kay John. Gipakita kay John sa Revelation chapter 17 verse 8. Matandog nato na siya later. So, it's my prayer that every time we partake the bread and we drink the cup, we are actually forgiven, past, present, and future. Number 2, we are cleansed. So, ang process sa cleansing, actually, hangtod karon nagapadayon na siya. Ang ato lang yung hinumdumon na ang pulong sa Ginoo magud ang gamiton na cleansing agent sa Holy Spirit. That's why if you go to Ephesians chapter 5 verse 26, importante nga daghan taog nahibaluan sa pulong sa Ginoo kasi kung dili nato masabtan ang pulong sa Ginoo, ang mga pagtulunan, pwede gyud kaayo nga mahukta sa evil things tungod kay wala ta nag-learn or wala ta nagtuon sa pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 5 verse 26 ang say ingon. Just follow me silently. Ingon ni Paul sa mga taga-Ephesus believer that he might sanctify her, meaning tinluan niya ang church, ang iyahang lawas, having cleansed her by the washing of water with the word. So ang gamiton gyud nga gi-identify personification or metaphor na panghinlo sa Ginoo sa atoa, walay lain kundi ang pulong sa Ginoo through the word. That's why kung daghan ta nahibaluan sa pulong sa Ginoo, every time we partake the bread and the cup, magpasalamat gyud ta kay kung natay mga guilt trip, kung natay kini bang di man gud maiwasan ba nga sa ato ang kinabuhi natay guiltiness sa mga flaws nato in the past, kagahapon, to isang adlaw, to isang semana. Kung dili ta makahuna-huna sa pulong sa Ginoo, di gid matinluan ang ato ang konsensya. Pero kung nagahuna-huna ta sa pulong sa Ginoo because we had a stance tungod kay nagtuon ta sa pulong sa Dios, ang balaan nga espiritu mo gamit gid sa iyahang mga pulong. I mean pulong sa Ginoo para hugasan ta niya. So again, importante gid nga we have the abundance of the word of God to cleanse us in our in our possession, presenting ourselves dito sa throne room or sa presensya sa Ginoo. So that's number 2. Hunahon nato that we are already cleansed and process gihapon sa cleansing tungod kay naa ang pulong sa Dios. That's why naagyoy husay, naay justice ang ato ang pagkanta sa from glory to glory, He's changing me. So He's actually changing us when we understand His words kay naatay gi-accommodate nga pulong sa Ginoo sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Number 3, reconciled. So we were reconciled. So every time we partake the bread, we drink the cup, atog yung hunahon na ang reconciliation nga una gi-offer sa mga angels, kay ilahang gitanggihan to siya, gihatag sa ato, and then we are so blessed kay nasabtan nato ang gift, ang narrative about sa gift, and then we respond to that gift. That's why ato ning naangkon ang reconciliation that we get from the Lord Jesus Christ in His workings on the cross. That's why mubalik ta dito sa story na always ang credit sa cross. Always ang credit, ang tagaan gyud og dako na importansya ang gihimo ni Jesus Christ. Kung nganong na-reconcile ta sa Ginoo, sa Amahan, sa balaan na Espiritu, tungod lamang sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. And so we always remember, every time we partake the bread, we eat the bread, we drink the cup, ang reconciliation na gihatag sa Ginoo para nato. Okay? At the same time, dili pa gid niya bawion natian. Kabi nga reconciliation ba na always gid siya gabeg sa ato Ang fellowship, we always ginabeg sa Ginoo. That's 1 Corinthians chapter 6 verse, I believe that's 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Nga nagabeg yun ang Ginoo na somehow magpadayon ta sa ato ang tamis nga fellowship sa iyaha. So number 1, forgiveness. Number 2, cleansing. Number 3, reconciliation. Number 4, redemption. So giredeem gyud ta di lang kay sa pilak, di lang sa ginto kundi sa precious blood gyud ni Jesus Christ. Ug mao gyud ang story regarding sa doctrine sa Kinoo. Gibiyaan gid niya ang iyang deity, ni ari siya isip tawo, wala gid niya gihuna-huna ang iyang present state kundi ang iyang gihuna-huna ikaw ug ako. That's why He redeemed us through His working ministry on the cross. That's why
hinaot pa unta nga mag-send di siya og shivering sa ato ang bones ba na somehow every time we eat the bread and then we partake the cup, mahinumduman gid nato nga di lang kay gold, di lang kay silver ang iyang gibayad kundi ang iya mismong kaugalingon. So we are redeemed. Number 5, we are justified. So justification, again, muhatag ni siya sa ato og assurance nga indeed after we believe about what Christ have done, justified na. Wala na issue nga kinahanglan i-raise ni Satan. Justified na si Clark, justified na si Ann, si April, justified na siya. You know, si Gladys, si Water, si Rain, bisang pag-iim sa ilang buhaton, justified na siya because they had believed about what Christ have done on the cross. So, mo ginatong pasalamatan, resonating factor na siya that every time we touch the bread, we touch the cup, we eat about it, we eat of it, we drink of it, mag-resonate ni siya nga factor sa ato ang kinabuhi para di lang kay mahulog ritual ang pagtake sa bread ug cup. Okay? Kay daghan yung kayo karon nga mga Kristohano nagapartake sa bread ug cup kay murag nahulog na lang gyud, dili kay murag. Nahulog lagi kay ritual. Nahulog lagi sa seremonya. Never understanding sa value sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Pero kita nga nagtuon because we understand now solid food are for the mature because of constant practice kay nagatuon ta, we can be able to discern what is good and that's kalos and what is evil, kakos. Number 6, substitutionary works of Jesus Christ. So, imbis nga kita ang gilansang sa cross, nag-volunteer gid siya. Sa iyang pag-volunteer, siyang niari sa yuta para i-execute ang plano sa ato ang amahan. Kaya ang gusto gid niya nga siya mismo ang masangat dito sa cross. And that's actually a profound factor sa ato ang walk as Christians nga nag-substitute yun sa ato ang kinabuhi si Ginoong Jesus. Murabag, kung ikaw naghampang og basketball, niabot si Michael Jordan. Sa Clark out, Michael Jordan in. Si Michael Jordan ang nagdula. Malang, bisag pila pa ang mubantay sa iya. Puntos na pirme. That's why, always kinato hunaon-naon, kung sa man ang ato ang sitwasyon, every time we partake the bread, we drink the cup, kalma lang ta always, labaw ta og 1,000 points. Okay? So, pasalamatan ginato nga naa si Jesus Christ, our MVP, nga mao ang nagadula for us. And then, number 7, sanctification. So, sanctification, we are actually sanctified through the Word, in the Word and through the Word, na sa gihimo ni Jesus Christ, that every time we remember Him, we are sanctified. We are saints. So, because we are sanctified, we are saints, dili kinahanglan nga ipadagan pa dito sa kung asa na siyang kampo para nga i-officiate ang ato ang sanctification for us to be saints. Dili na kinahanglan. Ang ato ara gyud is gituhan lamang gihimo ni Jesus Christ sa cross and then we are sanctified of what He have done on the cross. Number 8, propitiation. So, ang kinabuhi ni Jesus Christ is actually the final sacrifice. Mo gining meaning sa propitiation. Wala na kay buhaton nga ihaw, di ka na mangita og katong blemished lamb because Jesus Christ is the, the blemished lamb that taketh away the sins of the world, and part of that sin is actually ang imuhaw gakua. That's why Jesus Christ is the perfect sacrifice. So every time we partake the bread, we drink the cup, we remember the perfect sacrifice. Glory to the Lord. So sa iya hagit actually ang glory, right? So, mao ni siya ang resonating factor nga kabay pa magpabilin sa ato ang hunang-huna na every time nato hiwaton ang Lord's Supper, ma-remember gid nato ang perfect sacrifice. Number 9, New Covenant. In the Old Testament times, ato tong gi-recall ato ang first nga lesson, nagahimo gid sila og tanan nilang feasts. Pero kato actually foreshadow to siya sa coming na New Covenant. So pagkatapos sa gidupahan na ni Jesus Christ, ang pagbayad niya sa tanang sala sa tawo, we have this new covenant. This is the new covenant in my blood. In the past, there is this type, kay mag-ihaw gid sila kwaon tong literal nga dugog, ilahang dadon sa highest priest or high priest dito sa Holy of Holies. So mao to siya actually ang type. In our time today, the antitype is Jesus Christ. In the Old Testament, hayop. In the New Testament, in the New Covenant, si Jesus Christ gid mismo, no? Dili siya ingon hayop, kundi siya tawo, iusulob niya ang pagkatawo, he made himself to be a servant, dulos. Pag maingon ka og dulos, wala siya iyahang sarili nga kabubuton, kundi ang iyahag yung gifalo ang kabubuton sa amahan para i-fulfill ni new covenant. So every time we raise the bread, we drink the cup, we are being remembered or we are being reminded of that new covenant na gifulfill ni Jesus Christ sa ato ang kinabuhi. And then,
Number 10, mao ni siya ang hatagan natong sunod natong ang mga slides kining victory and in the angelic conflict. Daghan kayo og mga Christians today nga wala gid nila ni siya na appreciate. Kapag kahuman nga nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, naratay kadaugan. So we have the tactical superiority, we have the tactical victory. When you say tactical victory, sa ato actually ang ang paghulag. Ang strategic victory, ang credit sa ilahan ng nagplano. Di ba remember in our lesson, in eternity past na ay meeting ang Father, Son, ug Holy Spirit. Ang Father ang naghimo sa plan, si Jesus Christ ang nag-execute sa plan, ang Holy Spirit ang nag-reveal sa plan. That's why ang benefit always or ang credit always, pag may istorya ta og strategic victory sa ilaha. Pero pag maingon ta og tactical victory sa ato ani siya. So mo nang difference. Ibutang sa inyong hunahuna, strategy is sa Ginoo. Ang tactical is ato . So every time masabtan nato ang plano sa Ginoo because they had this plan o gi-execute ni Jesus Christ, at every time we accommodate the plan nga gihimo sa Ginoo sa atong amahan, every time we execute it, mahulog nga naay kadaugan sa angelic conflict. Dili gyud gusto ang yawa nga madunggan or dili gyud gusto ang yawa nga masabtan nato ni siya. Mao nang ang ihag yung always i-introduce ang program, seremonya, religion, mo gini iyang gusto nga dili mahatagan og husay sa mga Christians. Ang kadaugan nga naa dinha kay Ginoong Hesus sa iyang pagdaog dito sa cross. So again, ang difference, strategic victory, ang honor goes to God. Ang tactical victory, ang honor goes to the Christian who understand the reason aning victory in the angelic conflict. Alright? So, I hope na mabutang ninyo ang division line kung unsa ang difference sa strategic victory o tactical victory. Basta balik ta dito, pag may istorya ta og strategic victory, every time you see the word strategy, ang glory sa Ginoo. Pag maingon og tactical victory, ang benefit kita. Kay kita ang nakasabot, kay naka-accommodate sa pulong sa Ginoo. So that's the difference. So the war was declared in the heavenlies. Pag declare in eternity past, that's why ang pagsabot, every time I say eternity past, dito na siya in between sa Genesis chapter 1, sometime before magbasa sa Genesis chapter 1 verse 2, kung unsang nahitabo. And then, pag abot sa Genesis chapter 1 verse 2, gi-create na sa Ginoo ang timeline sa human history. Because in the past, wala sila'y time, no? They are not subject to space and time. So, again, when the war was declared in heaven, nasa inyo ha, kung inyong dawaon sa inyohang dawaton, basta ako ang stance karon, I always a believer of a gap theory. So, kung dili pa kayo na ninyo siya ma-reconcile, well, it's between you and the Lord. Basta ako, na-reconcile na ako na I am a gap theory believer. Kay, kung tanaw na to, ang Genesis chapter 1 verse 2, pag-ingon niya na, and the earth was formless and void. Kung imong tanaw na siya, ang word nga was is actually from the Greek word aime. And aime also, pwede na siya matransliterate become. So, and the earth become formless and void, and the Spirit of God hovers to the surface of the deep. And deep there is actually abyss. And then, pag mention niya sa abyss, tapos i-investigate niyo ang word na abyss, naigikulong ang Ginoo ng mga fallen angels sa abyss. Gipakita kay John sa Revelation chapter 9. That's why, again, ako ang stance, I now believe about kaning gap theory. And then, ang next na mga narrative, okay, i-shortcut na lang nato, ipasulod nato ang Genesis chapter 3 verse 15. Mao ni ato ang gikuha na principle dito sa ato ang gitun-an last 2 weeks ago. Pag-ingon niya nga in Genesis chapter 3 verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Kung mahinumduman ninyo katong Operation Footstool, nagpresenta din og video, picture, nga gitamakan ang ulo sa katong mga hari. O resonating factor to siya nga sa ato ang panahon as Christians in the future. Pag naog nato gikan sa mga langit, gikan sa mga panganod, dakpon ang mga fallen angels. Mao nang nag-ingon gid si Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3, wala ba mo kahibalo nga husgahan ninyo ang mga angels?
So gihatag na siya nga misteryoso nga pagtulunan sa mga Christians. Wala gihatag dito kay David, wala gihatag dito kay King Saul, wala gihatag kay King Solomon. Mao na siya nga kung pangutanon karon si King David, gusto ba ka makipag-exchange sa role ni Clark? Dili gid siya mag-atubili. Mingon siya, yes, I want it. Because again, pinasahi gid ang ato ang edad today in the mystery doctrine or the Christianity age. Mao ni ang gihatag sa ato nga kita ang naikatungod in the future nga mag-exercise ani. And of course, kay Jesus Christ. So, again, katong mga natun-an nato in the past 2 weeks ago, importante kayo ito siya nga inyuhang ma-master para nga somehow kung kamo na, kay mahimo mong able nga magtudlo sa uban. Kasi kung ma-master to ninyo, bisag kinsa inyong kaistorya and then you can back up it with scriptures, mahimo yung powerful kay inyuhang grounds. Kay back up mo sa mga pulong sa Ginoo kay na-master ang principle. So balik ta sa 1 Corinthians 11:26. For as often you eat this bread and drink the cup, you proclaim. So gitanaw nato ni siyang word nga katagelyo, and that's actually verb, present, indicative, pag-ingon nga indicative statement of fact, na kay kinibang confidence to share what you are proclaiming, and active, ikaw ang mag-participate ani, dili passive ha. So active voice meaning ikaw mismo ang mag-declare ang about sa tactical superiority that we get from the Lord Jesus Christ. So every time we eat the bread, we drink the cup, we proclaim, we have that confidence to proclaim that tactical superiority or tactical victory. The Lord's death, sabta na nato to siya, forgiveness, cleansing, redemption, reconciliation, justification, propitiation, substitution, sanctification, new covenant, victory in the angelic conflict. So mao na siya ang, it's my prayer nga mag-resonate sa inyo ang una-una. So we proclaim the Lord's death, His strategic victory and our tactical victory until He comes. That's actually the consummation of Christ's victory in all of human history. So, napanagna na daan. In Isaiah chapter 46, verse 9 and 10, you go there. Isaiah chapter 46. Mo ni pasalamatan nato nga nagasimba tao Ginoo nga nakahibalo daan sa ato ang paingnan. Isaiah chapter 46. Verse 9. Are you there? Sa ingon sa pulong sa Ginoo ni Isaiah. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. There is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. So ang kaning statement ni Pablo, until he comes, nagpasabot ni siya nga madinaugon ta actually. Naanay reason ang ato ang pag-declare every time we remember the Lord in His doings on the cross. Ginadeclare gid nato ang ato ang kadaugan. Victory! Wag na siya. Every time we partake the Lord's Supper, ato ang ginadeclare ang kadaugan. Now, one time sa ako ang lesson sa MSU, there was someone nga nagpangutana sa ako ana siya, kung ang Ginoo nakahibalo na siya nga malaglag si Adan ug si Eva, nganong nag-create pa man siya? Akong answer sa iya ha, kung dili man gud nimo masabtan ang angelic conflict, dili nimo masabtan ang grasya ug ang kaluoy sa Ginoo. You will never understand His grace, marvelous grace, and His mercy. That's why ang entire narrative of God's strategic victory ang dapat masabtan sa mga believer. That's why kung masabtan nato ang angelic conflict that happened in the past, tapos every time we remember the Lord's Supper, tapos mag-resonate sa ato ang angelic conflict, naagi meaning ba? Naagi meaning. Dili ni siya kay ingon lang, actually manimbaho every time nga nagapartake sa bread, sa cup, masabtan sa believer, manimbahot gid somehow ang imuhang, ang imuhang balahibo tungod kay nakasabot ka kung unsa ang directive, unsa ang ginapasabot ni Ginoong Hesus, unsa ang ginapasabot ni Pablo, unsa ang pagpasabot sa entire narrative nga naagyoy effect ang angelic conflict. That's why we understand His grace. Kabalo ba mo nga mo ni giyaga-yagaan ni Satan? Grasyoso. Tagaan sa Ginoo. Remember, before judgment is grace. Grasya sa. Because ang ato ang Ginoo grasyoso. Ingon sa Ginoo possible. Ako ginaisip ka, ako gina-imagine ba? Nagaingon ng Ginoo, balik ba? Sige na ba? Please, balik ba? Kung paunsa siya nag-plead sa tao karon ingana po naghimo sa Ginoo kay Satan.
Dapat sabto ni mo nga grasyoso ko. Pag ingon nga grasyoso, ingon si Satan, grasyoso? Malulo yun? Anak impossible ang iyahang gilabay. For 1,000 of years, gihatagan siya og message of reconciliation. Nagdumili gid siya. That's why sampal sa iyang itsura kay nakasabot ta sa grasya sa Ginoo. Nakasabot ta sa kaluoy sa Ginoo. Ug mao ni atong ginatahod. That every time we partake the bread and we drink the cup, we always remind them, gahit mag-ulo. Mo nang padulong yun mo dito. That's why importante ni siya nga masabtan sa believer. Now pagdagan sa human story o sa story sa angelic, and then in our time today, usara gyud sa dapat nato mahinumduma or dapat hinumdumon nga siya gid actually ang leader sa pride and arrogance. Tagaan sa nato og kanang husay ang word nga pride. Pride is actually narcissistic me. So every time you hear the word or you say the word pride, it speaks about narcissism. I, me, and myself. So mo na siya ang meaning sa pride. That's why dili nato gikaligtaan ang story dito sa Isaiah chapter 12 verse 12 to 14. Is it Isaiah chapter 12 or Isaiah 14? Ato sa nato kadali, basig masipyat ko. Isaiah chapter 14, sorry. Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. That's the proudful heart of Satan. So, isang difference sa arrogance. Ang pride is narcissistic me. Ang arrogance is pag i-execute na tong proudful heart. So, ang arrogance always nagalinger siya dito sa action. Kasi pwede man ko mahimong proudful, pero pwede na ko siya makorek. Clark, nahimo na pong kang makasarili. Clark, nahimo na pong kang hambog. Clark, ingani ka. At rin, pwede ni mo daganon ng ako ang charger. Naasa ko ang bag sa taas, sa bulsa. Tong itom ga, nag-prompt na siya, nga lowbat na siya. So balik, pride speaks about the narcissistic Satan and narcissistic us. So dapat mabantayan na siya. Arrogance, pag gi-execute na nato ka nga atong naa sa huna-huna. So but Satan through his pride and arrogance, kining statement man akong giingon kaganina, because he was, you go to Revelation chapter 17. Kay mao gini siya ang rendition sa Greek. You go to Revelation chapter 17 verse 8. Para masabtan nato ni siya ang giingon din ni John nga gipakita sa Ginoo sa iya. The beast that you saw was, this is actually in reference to Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. Ang pag-ingon niya nga, ang pinaka-grievous nga iyang gibuhat, pag-ingon niya nga, I want to make myself or I will make myself like the Most High. Mao ni ang meaning sa was. Namo sa Revelation chapter 17. Tanggalan na lang din ang speaker. Lante ha. Sorry. Kana ko ate. Thank you. So because he was, this is actually a excerpts from the text nagikan sa Revelation chapter 17 verse 8. So the beast that you saw was, mo to siyang iyang claim sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. And then next nga phrase, kita ninyo kama, naay kama. So kama, and then ang next statement, and is not. Okay, meaning bisan pag unsa iyang gusto dili gid mahimo. Okay? Bisan pag moingon siya kapilan niya i-declare nga gusto ko mahimong susama sa Ginoo. Pero gi-declare din ha, dili pwede, and is not. And is about to rise. So kahibaluta nga pag naog nato together with Jesus Christ, dakpon siya, ibutang siya sa abyss for the next 1,000 years, ug mao ni siya ang statement nga gingon din ni John. And is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come. Giripit na pod ang Isaiah chapter 14 nga ang iyang declaration dito, gusto siya mahimong susama sa Ginoo pero dili mahimo, and is to come, siya ang mugawas dito sa sa bottomless pit after 1,000 years. So si Satan kaning statement, sorry, namaday ko'y pointer. Kaning statement, okay, that's
Revelation chapter 17 verse 8, never accepted, this is actually referring to Satan, never accepted God's grace and mercy, an act of tremendous kindness for all of His created beings. Kung giyaga-yagaan to ni Satan in eternity past, in the past sa iyang pagrebel, gipakita gid sa Ginoo kung unsa siya ka grasyoso, unsa siya ka maluluyon para nga paulawan sila na somehow ang kanang pagpaulaw every time we partake the Lord's Supper, naga-remind sa ila nga paulaw-ulaw ra mo ba? Gi-create mo higher than the humans, pero somehow inyo gong giyatak-yatakan ang grasya sa Ginoo ug iyang kaluoy. And it's actually a picture perfect pag-remind sa ilaha that every time we do the Lord's Supper, gina-remind gid sila nga padulong gid sila sa lake of fire. Ug dili na marikan sa Ginoo ang iyahang verdict. Padulong gid sila sa lake of fire. That's why we always have the reason to partake the bread and the cup. Let's go to the narrative. Padayon nato. Tanawa lagi. Nagpilit. Naghang ako ang laptop. Okay. That's why, even after his incarceration from the bottomless pit, sa iyahang pagka-proudful, pagkaiyahang arrogante, after nga na-incarcerate siya, nakulong sa abyss, ngayon bison tato, I believe, kita ka pag siyag chance. Mga akong nahuna ha, marabag, kung ang tao gikulong dito sa prisuhan, makauna-huna ba siya? Kung magbasol ba siya, maghinulso sa gihimong sala or dili. Pero naagi mga kriminal nga after sila gikulong pagawas, mubalik gihapon sa dating gawi. Because of that pride and arrogance. So it's the same thing kay Satan. After 1,000 years, no, the moment he is released, will lead people at that time to revolt against God. Maunang kung atong hinumdumon, bisan pag kinsa ang presidente nga ibutang diha, bisan pag maayo kaayo ang kanang presidente, you have to remember, si Jesus Christ gani, 1,000 years. Imagine na, 1,000 years ang iyahang pag-reign. Perfect environment, perfect peace, walay war. Pero pagkahuman nga i-release si Satan, daghan gihapon ang disgusto sa, sa paghari ni Jesus Christ. Pero tanawon sa nato ang narrative kung saan gipakita kay John sa Revelation chapter 20, verse 1. Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand a key to the bottomless pit and a great chain. And he seized the dragon, that ancient serpent who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit, and shut it, and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer until the 1,000 years were ended. Sa kay Sir Gerald, ug kay Ma'am Mel, I believe first time ninyo ni siya na encounter nga pagtulunan. Pagkahuman man good nga i-rapture ta na 7 years. Pag naog nato napay 1,000 years. Ang kanang 1,000 years literal mismo nga si Jesus Christ ang mulingkod dito sa Israel kung asa naglingkod dati si King David. So the son of David, who is Jesus Christ, the Lion of Judah, will literally sit down at the throne room of his, physical father. Consider nga, kung asa ang iyang patriarch nagikan sa tribe ni Judah. So siya actually good ang maglingkod for the next 1,000 years. And after that, he must be released for a little while. So pag-released, okay? And when the 1,000 years are ended, Satan will be released from his prison. Sunod. And will come out to deceive the nations that are the four corners of the earth. Gog and Magog. Naiduha ka Gog and Magog ag mention. Ang unang nga Gog and Magog, this is actually Ezekiel chapter 38 and 39. Lahi ni siya nga Gog and Magog sa Revelation. Kining Gog and Magog mauni siya ang war na mo partik dito sa plain sa Megiddo. So mo to siya ang Gog and Magog. Ang kining sa Revelation, lahi ni siya nga gera, gi-identify ra gihapon nga Gog, which is of course the prince, and Magog the land. Ang war during the time is actually ang ang kontraan ni sa Revelation chapter 20, walay lain kundi si Jesus Christ. Kaatakihon ni Satan together sa katong ihang ma-convince nga mga tao at that time. Atakihon nila ang throne room or ang Jerusalem mismo kung asa naglingkod si Jesus Christ. So will come out to deceive the nations that are the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like, kita ninyo na? Kami no? Sand of the sea. Wala na yung mga fallen angels, ani ha? Kasi ang gipagawas lang sa bottomless pit, ang dragon.
So ang kaning dragon, paggawas niya sa bottomless pit, ang kaning son of the sea are actually human beings. Because during the time na population explosion, imagine nimo kung naay nag-edad didto nga nakatabok, halimbawa, naay nag-edad og 30 years old, nakatabok siya sa 7 years kay wala siya nagpatatak sa iyahang forehead, sa iyahang kamot. Okay? Katong mga nakatabok, kung pananglitan ni tabok siya dito nga single siya, magminyo siya, mabuhi siya og the next 1,030 years. Walay sakit, walay pain, walay suffering, walay pressure because perfect yun ang environment at that time. So ang katuyang mga anak, imagine nimo pila ka anak ang pwede niya ma-produce. And I believe manigulang na lang siya, actually dili na dito ang tigulang nga word, dili na applicable because during the time ang human beings dili na mag-multiply gud nga, dili na maingon ba nga pare aning tigulang atong ma-witness karon nga magtuko na siya. I believe tungod kay perfect ang pagkaon, perfect ang environment. Mapatay lang tao dito kung i-impose ang physical death. Mo ning gina-quote ni President Duterte nga verse, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kana siya nga law, applicable na siya sa 1,000 years. Kasi kung pananglitan Ate Gladys, gipatay ko nimo. Tapos because of your anger, napatay ko nimo, no? Sa panahon nga ibutang ka sa husgado, kung guilty ka, patyon sab ka. Kay nakautang kag kinabuhi. So that's actually applicable ang kanang gi-quote ni President Duterte, mata sa mata, ngipon sa ngipon, applicable na sa 1,000 years. Pero wala na ta dito, of course. Okay? Kaya kita actually ang mag-officiate. Kaya kita mapatay sa tao. Kasi we have the capacity to be judges of those people in eternity future. Okay? Next slide. And they march up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. But fire came down from heaven and consumed them. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were. So, ang kining beast, which is the Antichrist and the false prophet, sila ang mauna dito sa lake of fire. Okay? So, sila ang unang habitat dito. Okay? Mag-habitate sa lake of fire. And they will be tormented day and night forever. In short, ang kining human history, sa panahon nga gipakita na kay John, i-relate nato sa Isaiah chapter 46 verse 9 and 10 nga ang ato ang Ginoo ginasimba, gi-declare na niya kung unsa ang katapusan sa umpisa pa lamang, nagpasabot ni siya nga every time we partake the Lord's Supper, we always remember the plan of God. At atian nagdaog ta. Kitang tanan nagdaog ta. So again, pag atong i-officiate, humanata, actually. Every time nga i-officiate nato ang Lord's Supper, and we will remember the Lord every month, sige lang, mag-cascade lang ta, kay dili man nato gid siya ma-perfect na kumiingon tag every first Thursday, tapos dili may, kay naay mga impromptu nga schedule dito. Mag-cascade lang ko, kano sa nato na siya ihimuon. Basta, don't miss it. Every time we do it, please come. I-remember yun nato ang gihimo ni Jesus Christ sa cross kung paano niya gihatag iyang kinabuhi as a sacrifice for all of us. And every time we partake it, kay nasabta na nato kung sa ang real meaning, muhatag na siya sa ato og somehow in ibang motivation to do it every time we gather around and partake the Lord's Supper. Okay? So, mao na siya ang story behind, napay part 2. Sa part 2, ako na siyang i-play ang video regarding sa triumphant entry. Kung wala tayo next week, kay namin sa Santa Maria, siguro week after next, ato na siyang mabuhat. I mean, ang part 2, akong i-play ang video regarding sa triumphant entry. Kung unsang ginahimo sa mga Roman generals nga magdaog sila in relation sa ato ang kinabuhi karon as Christians. I-import nato na siya nga idea sa spiritual paradigm para masabtan nato nganong i-partake nato ang bread ug ang cup. Okay? Di lang ni siya kay para sa mga, sa mga bishop. No. Kundi kitang tanan, nagi right nga mo partake ani to remind the fallen angels nga padulong gid sila sa lake of fire. Okay? Questions so far? Before ko mag-close in a word of prayer. Questions? Okay. Sa 1,000 years? Pero sa sa millennial reign ba? Wala na sila. Saka sila ikulong. Karon, present sila. Yes. Yeah. Sa ano pa ni Mahapet? Sa millennial reign.
So, pag abot sa millennial reign, wala na fallen angels, wala na si Satan, wala na mga demons because ang light will be evident during the time and that's actually the Lord Jesus Christ. So, pag lingkod gini Jesus Christ, kana sila tanan, panghawaon na sila, kulong na sila dito sa abyss. Ug maghulat na lang sila for the next 1,000 years nga ma-exhaust ang human history. Pagkahuman sa human history, okay, ang death ug Hades will be thrown down to the lake of fire. So, ang place of Hades, which is sa bottom sa earth, mao to ang kwaon ug ilabay dito sa lake of fire. That's why in eternity future, na itatlo ka destination, na ay heaven, new earth, and then the lake of fire. Ang new heaven, kita ang maghabitate. Ang new earth, mao to siya ang mga Old Testament believers. Right? Ug ang mga millennial believers, sila tong sa new earth. Pero kita, we always have the privilege to travel. Go sa new heaven, balik sa new earth. And somehow, ang new heaven na ginaistorya, ang abode sa Ginoo, the spiritual paradigm. And then the lake of fire, of course. So, muna siyang eternal separation, the second death, dito niya sa future, nga wala na goy mahimo ang tao nga tuwa dito. Bisan pag mutudlo ang kaiglisyanan karon nga, kung naay mamatay, ampuan ang iyang kalag, wala na'y mahimo gyud. Okay? Mao nang pasalamatan gyud nato nga in our time today na paminawa nato ang gihatag nga provision sa ato sa Ginoo. And we had responded about what Christ have done. Kasi pati ang Ginoo kay nag-respond na ta, pati ang Ginoo dili na pud niya mabakwi. Bisan pag usay mong buhaton, wag siya mahimo na. Mao na ang grasya sa Ginoo. Mao ginatong pasalamatan sa iya. So dili mabawi sa Ginoo ang iyang gihatag nimo, ang iyang gihatag nga privilege sa ato ang tanan, kay mao na ang integridad sa ato ang Dios. Mao nang pasalamatan ginato ato ang Ginoo ginasimba. Okay? Questions ba before I close? Sir Gerald, you're good? Okay. Okay. Mamel, you're good? Right. Sphinx, okay lang ka? Sige. Kung wala na, magdukot sa atong mga ulo and we will have our dinner together. Let's pray. Salamat kayo, Amahan, sa higayon nga kami nakapadayon og pagsuta sa imuhang mga pulong. Among hinumdumon always na ang matag-usa na imuhang mga kaanakan, agi pribilehiyo nga mahimong investigator sa pulong sa Ginoo. So, sa panahon na kami naga-investigate, tanaw sa pulong sa Dios, mahimo nga matuman ang giingon ni Isaiah na ang pulong sa Dios nagikan kini sa mga prinsipyo after prinsipyo or precepts after precepts after precepts. Line after line after line, a little here, a little there, so that ang pulong gyud sa Ginoo ang mahatagan og husay og mabayaw sa kinabuhi sa imuhang mga kaanakan. So salamat kaayo karon na gabi nga naa pa mi chance or naa pa mi opportunity, pribilehiyo nga makatuon sa pulong sa Dios ug hinaot pa unta nga amon isyang bitbiton that every time we partake the Lord's Supper, ma-remember gid namo, Amahan, ang amo ang lesson karon na gabi. So salamat kay Ginoo sa profound na mga pagtulunan nga among nakuha karon na gabi ug mao ni siya ang magapundar sa pagpaligon sa amo ang paglakaw, among pagtindog, pagbarog diha sa pulong sa Ginoo. And before I close, I wanted to pray also sa amo ang pag-ambiton nga pagkaon. Salamat kayo sa pag-sanctify niini, salamat kayo sa mga kamot nga nag-prepare. Mag-aambit kami yani nga may kalipay, gumikan kay ang tanan nga among gina-enjoy is actually a provision coming from you. Balik namo sa imo ang tanan for your glory and for your honor, sa pangalan ni Ginoong Jesus nga amo ang Dios ug manluluwas. Amen. Maayong gabi. Maayong gabi. Maayong gabi sa tanan. Thank you kayo sa nag-follow. Thank you. We're good.